Ngayong episode, matututunan natin ang pagtatanim ng sibuyas. Dumayo tayo sa San Jose, Nueva Ecija at nakilala natin si Francis, isang truck driver na pinag-aralan na rin ang farming para madagdagan ang panustos sa kanyang pamilya. Pagka medyo naglilib at nagbabakasyon, papatanim tayo ng mga gulay, kamatis, talong, okra, ampalaya, palay. At ngayon ito, kasalukuyan nilang tinatanim, sibuyas puti at pula. Bilang isang truck driver ng mahigit 10 taon, naranasan niya ang hirap at puyat sa layo ng kanyang mga biyahe. Kaya naman naisipan niyang hindi ito pangmatagalan at hindi rin siya palaging malakas. Kaya naman maagang pinagplanuhan ang kanyang pagtanda. Ang iniisip ko, pagdating ko ng 40 years old ay siguro ayaw ko na sa kalsada pero ngayon to binigyan ng pagkakataon na mapaaga. Kaya nagpapatanim na tayo at maumpisan ang pinapangarap na sa kabukiran tumira pagtanda. Naisipang magpatanim ng kamatis, palay at ngayon naman sibuyas. At nasuportahan pa ng kanyang mga kaibigang truck driver. Nag-invest na rin sa kanyang mga patanim na sibuyas. Siguro itong sibuyas, estimate ko mga nasa 1 hektarya to. Mga next week, yung sa baba nung may tambak na yon, yung may mga puno-puno, 1 hektarya uli yung papataniman naman ng mga palay. Alamin natin kung magkano ang kanyang naging kapital at magkano ang kanyang pwedeng kitain. Yan, sa ngayon, magkano na ba ang napuhunan mo dito? Ito lang, sa sibuyas lang, mga 170. Kasama na yung sa pagtatanim, mga labor, pagkain. Okay. Yan, so magkano ang possible computation nyo na balik sa inyo? Pag-lagay mo, payat ng isa. 1 milyon, conservative na. Palagay mo mga 700, 800, payat na. Kilalanin natin ang isang truck driver na hangad umasenso para sa pamilya at makatulong na rin sa mga farmers. Sa nakikita ko kasi, hindi ko naman alam kung kaya kong baguhin yung buhay ng mga magsasaka rito, pero gusto kong unti-unti na matulungan ang mga magsasaka rito sa Nueva Ecija. Bibili ako ng sarili kong 6 wheels L. Kami na mismo ang magdediretso sa mga bagsakan sa Maynila. Hindi na dadaan sa middleman para mas malaki ang kita ng mga magsasaka. Ang kasi naging usapan naman namin dito, ako magpe-finance, siya ang mag-aasikaso sa patanim habang nasa Maynila pa ako. Hindi ko sila nilabanan na katulad ng mga nakasanayan ng mga ibang namumuhunan dito ay 60-40%. Ang ginawa ko sa kanila, 50-50. Walang 30%, walang 70%, parehas. Don't forget to like and subscribe. Si Kuya Francis po ay isang truck driver na mahigit 1 dekada na lang nagta-truck driver at age of 34. Siya po ngayon iniisip na kaagad ang kanyang old age. Kasi nagpaplano ako pagka edad ko ng 40 years old o 45, sa bukid na ako maninirahan. Ayaw mo na mag-drive, Kuya? Siguro magdadrive ako nung sarili nga namin kasi pagputok nitong sibuyas, maglalabas kami ng sariling unit namin na yung lahat ng produkto dito sa barangay na to, idediretso na namin sa mga malalaking bagsakan, Divisoria, Balintawak, Q-Mart, na hindi sila tinataga sa presyo. Yan, sa ngayon, magkano na ba ang napuhunan mo dito? Ito lang, sa sibuyas lang, mga 170. Kasama na yung sa pagtatanim, mga labor, mga tao, labor. pagkain. Okay. Yan, so magkano ang possible computation nyo na balik sa inyo? Pag-lagay mo, payat ng isa. 1 milyon, conservative na. Palagay mo mga 700, 800, payat na. So sa 160, maganda na rin. Ay, ako rin ay naging excited na sa iyo para sa iyo. At yan ay within 3 months mo lang posibleng makuha. Matagal, ilang taon ka magtatrabaho na driver para makuha yung 700,000? Baka kahit abutin nga 1 dekada, hirap. Hindi naman pala mahirap konektahin ang pagiging truck driver at farmer. Yan, kasi kung tutusin, dalawas talaga sila nagtutulungan yan Galing sa farmer, ang nagkakarga naman talaga ng mga gulay, truck driver. Yan. Ako si Francis Periabras, isang truck driver. 16 years old ako na unang nagpainante. After 2 years, nag-truck driver na ako hanggang sa ngayon, 34 years old. Mahigit 1 dekada na truck driver, Visayas, Luzon, mga biyahe. Yung asawa ko ngayon, kasama ko andun sa bahay. Pero yung anak ko sa Maynila kasi gawa na nag-aaral. Pa-college pa lang, high school, grade 10.
pagka medyo naglilibat, nagbabakasyon, papatanim tayo ng mga gulay, kamatis, talong, okra, ampalaya, palay. At ngayon ito, kasalukuyan nilang tinatanim, sibuyas puti at pula. Ako nga po pala si Fernando Jamsay na nakatira sa Barangay Pinili, San Jose, Nueva Ecija. Pan po sa sitwasyon ng pagpe-prepare ng sibuyas, ang step 1 po ay pagpupunla. Pagpunla po, kailangan 3 beses na halukayin yung punlaan. Pagka-flat po, sabay hulog na po ng binhi. After 1 month po, saka namin tra-transfer ang punla. Makikita nyo po yung mga tao na bawat tudling nila isa isang pirasong tukan nila, laglag nila. 15 days po, kukan na po kami ng abono. Mga ilang weeks old yun, yung binili na natin? Mga nasa 40 days na sir yun. Pero lata po sir, 4,000. So yung kunwari yung isang lata nating pula, magiging target ng pakatataman niya. Bali ito na po siguro, 4 na pinitak na ito. Mas marami po yung puti kasi mas malaki. Kung iambing po natin sa lata niya, halos puno yung karga ng lata niya kaysa sa pula. Sa pula halos may mga 1/4 matitira sa di niya pakapunuan. Pero mas mahal po ang halaga ng puti. Medyo mahal din kasi ang punan sa sibuyas. Yung puting sibuyas, nag-aalaga siya ng 8.5 pataas. Ang isang lata, 400 grams. Ang pula naman ay nasa 2.5 to 7. Ang binhi niya, isang lata. 400 grams, palagay natin na mga nasa 160,000 punan dito sa sibuyas. Siguro itong sibuyas, estimate ko mga nasa 1 hektarya to. Baka next week, yung sa baba nung may tambak na yon, yung may mga puno-puno, 1 hektarya uli yung papataniman naman ng mga palay. Gaano kalalim naman ang lubog ng ugat? Kuan lang po mga 1 cm lang na gano'n. Kasi po yung pag malubog ang gusto, hirap siyang lumabas yung laman kasi ang laman po ng sibuyas nakapaibabaw na lang po sa lupa. Sa tutusin talaga, nagkakilala kami ni Manong nung may-ari ng lupa, nung galing ako ng Aurora Province. Nadaanan ko siya dyan, bumabaybay sa Pinili Road, papunta ng San Jose. Nakita ko may karga siyang kamatis. Tinanong ko siya kung magkano ang kilo. Ang sabi niya ay 3 pesos. Kaya nagulat ako. Sabi ko, bakit 3? Sa Maynila, pag bumibili ka, 2, 10. Tinanong ko siya kung magagaano magiging puhunan sa magpapatanim kami ng kamatis. Ayun, sabi niya, malit lang naman. Sabi ko, pwede ba ako mag-financier niyan sa'yo? Pumayag naman siya. Nung nagtatanim kami ng kamatis, namin na tag-season na ng sibuyas, kaya naisipan namin din magtanim ng sibuyas. Sa nakikita ko kasi, hindi ko naman alam kung kaya kong baguhin yung buhay ng mga magsasaka rito, pero gusto kong unti-unti na matulungan ang mga magsasaka rito sa Nueva Ecija. Binabarat ng mga namimili. Ni-estimate ko baka next year pag tumama sa sibuyas, bibili ako ng sarili kong 6 wheels elf na galing dito sa bukid. Kami na mismo ang magdediretso sa mga bagsakan sa Maynila tulad ng Balintawak, Divisoria, Q-Mart. Di na dadaan sa middleman para mas malaki ang kita ng mga magsasaka. Ang kasi naging usapan naman namin dito, ako magpe-finance, siya ang mag-aasikaso sa patanim habang nasa Maynila pa ako. Hindi ko sila nilabanan na katulad ng mga nakasanayan ng mga ibang namumuhunan dito ay 60-40%. Ang ginawa ko sa kanila, 50-50. Walang 30%, walang 70%, parehas. Ano uli kuya yung sinasabog mo? Ito po yung tinatawag na Yaramila. Nag-aalaga po siya ng 2.5 sa 1 bag. Ano pong magiging epekto niyan sa mga bagong tanim yung sibuyas? Automatic po siya na pabubulasin niya agad yung mga pananim. Magiging maganda ang tubo, mas Opo, mabilis. dire-diretso po agad ang niya. Mataba. Mataba po siyang fertilizer. Sa loob ng 90 days, ilang beses ka maglalagay niyan? Po, itong Yaramila, isa lang po. Tapos sa kada buwan po, yung triple 14 na. Tapos po, pag nakabulas na po siya, kuhanin na lang po naman natin ng mga pang-pesticide saka mga ibang organic na gamot nang siya magkalaman. 80 days po yan, doon na makikita yung pagkuhan niya, paglaman na niya. Ilan taong ka na kuyang tatanim ng sibuyas? Po sir. Mula 12 anyos ako, Natutunan mo na po na. ito hanggang sa edad ko pong ito. Hanggang sa tumungtong Ilan ako taong ka ng na ba ngayon? 51.
Batang-bata pa eh. Una sa lahat, huwag nyo lang iisipin na palagi kayong malulugi. Hanggat kaya nyo, ay suportahan nyo. Huwag nyo gugutumin yung mga alaga nyong halaman. Kung kailangan supplyan ng mga pang-spray para hindi mabansot yung halaman at tuloy-tuloy ang bunga. Yung kasi nagiging problema din minsan nag-iisip sila na malaki na ang gastos. Natural yan. Ayaw po ng sibuyas, yung tinitingnan mong gano'n, tuyo-tuyo na sa ibabaw. Kailangan po hukayin mo, kailangan mga 3 pulgada yung lalim ng putina ng lupa, tsaka mo lang siya bibirayin ng patubig. O, pwede rin po pag wala pag garitulan ng laman. Pero pag may mga laman ng mga piso, hindi na po itatapon mo. Kunyari na tubigan na yan, drain mo na siya. Pangalawang patubig mo, yung 15 days, yung ganito, eksakto lang na na siya. Kumbaga yung lalampas na sa ugat niya yung talagang tuyot na sa ilalim. Ang may share ko lang sir yung talaga, maintenance mo, yung kumbaga sa tanim, yung araw-araw mo rin siyang pinapasyalan para makita mo yung kung ano nagiging problema ng pananim mo. May dadala natin si Ate Ellen. Palagay itong isang hilera na to, baka makakaan ito ng mga 2 buriki. Yung sakong pula, siguro mga 30 kilos. 30 times 50, kung 50 ang 1 kilo, ganun siguro, ikikwenta na lang. Palagay mo 500 siguro sa pula, bukod pa yung puti kasi mas mahal ang puti. Mababawi naman siya. Ang estimate namin ay sa puti pa lang ay mababawi naman na yung puhunan na nasa 160 plus, ganyan. Ang iniisip ko, pagdating ko ng 40 years old ay siguro ayaw ko na sa kalsada pero ngayon to binigyan ng pagkakataon na mapaaga. Kaya nagpapatanim na tayo at maumpisan ang pinapangarap na sa kabukiran tumira pagtanda. Sa kinakabahan, normal na yan. Pero mas lamang yung excited kasi first time ko to. Sana makapag-down ng truck at makabiyahe kami. Magtuloy-tuloy, makatulong sa mga magsasaka dito sa San Jose. So maraming salamat po tayo at nawa po ang ating mga viewers nagkaroon ng idea sa pagtatanim ng sibuyas at na-inspire tayo sa kanyang partner. May masasabi ka ba sa ating kuyang naging investor sa iyo? Wala pa akong masasabi sa naging investor po sa akin dahil sobrang bait at nagpapasalamat po naman ako. Lalong-lalo na po kay Tito Jay. Maraming salamat po na kahit nakalayo po ang probinsya ng San Jose, Nueva Ecija ay napuntahan niya. Kaya maraming salamat sa Agri. Yeah, salamat po. Agri sa Agri. Agri sa Agri. Hoy, shout out sa mga sunog baga. Ang bayan. Pamilya ko na lang po, mga Jamsay family. Walang girlfriend, may asawa. Asawa po pero walang girlfriend. Asan? Nandun po sa bahay. Ayun. Batiin mo ang pangalan. Marjorie Rafael po. Ayan. I love you daw, Marjorie. Sabi ni Kuya. Rostom. Si Kuya Rostom ba? Ayan, ito pa isa oh. So napakaganda po ng kanilang simula, no? May vision si Sir Francis at gayon din may suporta pa ng kanyang mga fellow truck drivers sa kanilang asosasyon na nag-invest pa ng kanilang pondo na 35,000. Yan, hopefully makabalik po tayo after 3 months dito sa January sa kanyang pag-harvest. So abangan nyo po ang 1 hektarya ng sibuyas na ating iha-harvest. Thank you so much sa pag-i-inspire ng ating mga kababayan na hindi lang po tayo dapat matakot sa pagtatanim kung hindi natin alam, pwede nating aralin. Diba? At isang driver ay pwede palang magawa ito. So kakayanin mo rin yan. Ayan. Manood ka lang ng mga vlog na Agri sa Agri. Sir, agree ka ba sa Agri? Agri sa Agri. Approved. Don't forget to like and subscribe.